Sabi po ni Madam kanina, di ba, God is good all the time and all the time. God is good. Amen. Mabuti lang po ba si Lord pag nasagot niya na yung pinapanalangin mo? No. He's always good. Mabuti po ba si Lord? Mabuti lang ba siya pagka yung pinagpe-pray mo na promotion, natanggap mo na? No. Mabuti po ba siya pag yung healing na pinapanalangin mo is na-receive mo na? Nangyari na? Hindi po. Amen? God is good. Period. Ang title po ng message ko today is God is always good and good means good. Amen? Maigse, no? Title pa lang po yan. Yung outline ko po 12 pages. Okay lang. So, may part 2. Hindi po. Try po natin pagkasya. Thank you sa biyaya ng Panginoon. Amen? And today po, isisettle po natin sa mga puso natin na hindi lang po mabuti si Lord pag may nangyayaring mabuti sa atin. Amen. Na mabuti siya palagi. Mabuti siya all the time. Amen po. Ano po ba ibig sabihin ng good? Psalms 105, New King James Version. Sabi po dyan, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generation. Amen? Yung good po na ginamit dito sa verse na to, sa Hebrew, ito po ay tov. Kasi po minsan pag sinabi natin good, parang ang shallow. Sabi, kumusta yung luto ko? Okay naman, good. Tapos parang, ay, good lang. Ganon. Hindi po ganong good si Lord. Sa Hebrew po, ang tov, it means good, pleasant, agreeable, beneficial, beautiful, best, better, bountiful, ayan, cheerful, at ease, fair, merry, pleasant, graciously, kindly, loving, prosperity, amen, favor, welfare, wealth. Ang ganda po ng salitang good, amen, puro mabubuti. At yan daw po si Lord, for the Lord is good, and His mercy, yung mercy naman po na ginamit dito, ay alam po natin yung kesed, na tinuro ni Madam, ni Pastor before, kesed. Diba? Ano siya? Favor, good deed, kindly, loving kindness, merciful kindness, mercy. Amen? At kung natatandaan nyo po, last time na nagturo si Madam nung New Covenant, sinabi niya po to na God is inherently good. Ano po bang ibig sabihin pag inherently good? Ibig sabihin po nun, God is good because that's who He is. That's His nature. Amen po? Yun po ang character niya. Mabuti siya. Yun po ang identity niya. Mabuti siya. Kung, di ba po sinasabi po natin na God is love and God doesn't merely possess love. He Himself is love. Ganun din po, God is good. He Himself is good. Hindi natin mapapaghiwalay si Lord at ang goodness. Amen po ba? Amen. Kung baga, si Lord po, kung may settings po siya, ang default settings po niya, good. Amen. Hindi po one day mabuti si Lord, bukas, ano kayang mood ni Lord sa akin? Hindi po. Good po siya palagi. Hindi po siya half good. Pag sinabing good, half good, 80% good, 20% unpredictable, hindi po ganun si Lord. 100% good po siya. Nung isang araw po, nagbabrowse po ako sa Netflix, tapos may nakita ko doon, good bad mother. Pwede ba yun? Confusing yun. Amen? Pwede ba yun? Good siya, pero bad din siya. Si Lord po, hindi po ganon. Amen? Kaya nga po sinasabi natin He is good all the time. Hindi lang po to expression, katotohanan po to. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, palagi siyang mabuti sa atin. Hindi po nagbabago si Lord. Amen? Ngayon, bago pa po natin elaborate yung goodness ni Lord, i-define din natin ano ba yung hindi siya. Di ba po, minsan para mas maintindihan natin yung bagay, define natin what God is not. Ano po ang opposite ng good? Bad. Tama po. Evil. Hindi po ba? Tingnan po natin yung salitang evil sa dictionary po. Sabi po dyan,
Evil is profoundly immoral and wicked. Tapos nung tinagnan ko po yung synonyms niya, ang mga nakalagay po doon, harmful, sinister, ominous, wicked, destructive, despicable, foul, cancer, decay, hazardous, darkness. Ang papangit po, di ba? Evil. Sabi po sa Psalms 5:4 ESV, "For you are not a God who delights in wickedness. Evil cannot dwell with you." See po, there's no evilness in God. Amen? Alam niyo po yung evil po sa Hebrew word niya po is ra. R-A. Ra. Ibig sabihin po niyan, adversity, affliction, bad, calamity, displeasure, distress, wicked, harmful, unpleasant. So yan pong mga words na yan, again, dinefine natin, hindi po yan si Lord. Amen? Kasi God is good. Amen? And there's no evilness in Him. In 1 John 1:5 po, in NIV, sabi po, God is light, in Him there is no darkness at all. Nabasa po ba natin? Hindi po dyan sinabi na, God is light, in Him there is some darkness. There may be shadow. Ano po sabi? No darkness at all. Amen? Alam niyo po yung expression na there's no bad bone in his body. Parang po kunwari may i-describe ka na tao. Kunwari may kakilala ka. Tapos sabi, alam mo ba si ganito, ganyan? Ha? I don't believe magagawa niya yan. Kasi there's no bad bone in his body eh. Kung baga parang walang, alam mo yun, good traits lang. And I believe ang original po nito ay si Lord. He has no bad bone in his body. Amen po? So, pwede po natin sabihin na evil, it can be defined as anything that is against the good nature of God. Amen? Alam niyo po, sabi nga po ni Paul Ellis, kung i-describe niya si Lord, unang adjective na gagamitin niya is God is love. And the second adjective that he would use to describe the Lord is God is good. Amen? Alam niyo po, God is the benchmark for what is good. Ano po yung benchmark? Ito po yung sukatan, yung measurement, yung standard. Si Lord daw po ang standard ng goodness, ang reference point. Amen? Kung gusto mong malaman ang mabuti, si Lord po ang pamantayan. Amen? Siya po ang sukatan. Amen? Mabuti po siya. In Mark 10:18 po, sabi dyan, no one is good except one, that is God. Sabi po ni Jesus. Ano ibig sabihin nito? Yung kabutihan ni Lord, sa Kanya galing, hindi nanggagaling sa iba. Amen? Siya ang source. Sa Kanya nag-originate ang goodness. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng mabuti. Amen? Kung mabuti po yung nakikita natin sa mundo, hindi po yan independent kay God. Reflection po yan ng nature niya. Amen? Yung hangin po na hinihinga nyo ngayon, mabuti po ba yan? Galing po yan kay Lord. It's His goodness. Amen? Yung araw po kanina na sumikat, mabuti po ba yan? That is God's goodness. Amen po? Yung fact na buhay ka ngayon, naka-attend ka today, mabuti po ba yon? That is His goodness. Amen po? Thank you, Lord. So malinaw po, di ba? God is not evil. There's no darkness in Him. So ibig sabihin, He does not produce evil. He does not delight in evil. And evil cannot dwell with Him po. Amen? So kung ganito po, pwede po tayong magtiwala kay Lord na walang masamang manggagaling sa Diyos para sa buhay natin. Amen? So kung na-establish po natin na God is good and everything about God is good, then pwede po ba natin sabihin na every gift that He gives is good? Amen. Di ba po? Sabi po sa Psalms 119:68, New Living Translation, you are good and do only good. Hindi po sinabi dyan na you are sometimes good and sometimes you do only good. Sabi dyan, you are good, period. And you do only good. Pwede nating sabihin today na, Lord, you are good and you're good in my life. Amen? He's good
in your family, and He's going to be good to your family. Amen po ba? James 1:17, favorite verse po natin. Lagi po itong binabanggit ng mga leaders, nila madam, nila pastor, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sabi po sa ibang translation, sa Good News Translation, who does not change or cause darkness by turning. Hindi daw po pabago-bago si Lord. Hindi po siya nagbabago. He never changes. Kung good siya, kinabukasan, hindi pa rin siya magbabago. Good pa rin siya. Amen? Hindi po moody si Lord na katulad ng iba nating kakilala. Amen? Alam niyo po, hindi rin po siya nagbibigay, tas babawiin niya. Mali po yun. Mali po si Job doon. Amen? Hindi niya po naintindihan masyado yung goodness ni Lord. Hindi niya na-view si Lord na someone who is good all the time. And in fact nga po, di ba, kung babasahin po natin sa Job, lagi siya nag-expect na there's something's gonna happen na hindi maganda. Sabi niya nga po sa Job 3:25, what I always feared has happened to me. See, nag-expect siya na something worse, something bad is going to happen. Sabi niya, what I dreaded has come true. Yung kinatatakutan ko, nangyari na. See? Kasi nag-expect po siya eh. Pero kung alam mo na si Lord ay good, mag-expect ka ba na kinabukasan or susunod may mangyayari sa iyong masama? Hindi, di ba? Amen po. So let's make it simple po. Is sickness good? No. Is disease good? Is poverty good? So kung di po yun good, hindi po yun galing kay Lord. Tama po ba? Basic lang po, di ba? And you know, in fact po, from the very beginning in Genesis, lahat ng ginawa ni Lord ay maganda. So hindi na po natin sobrang iisa-isahin, pero nilagay ko po dyan. Sabi po sa Genesis 1:4, when God created light and He saw light, what did God said? It was good. Amen? Genesis 1:10, He created the dry land and the seas, and what did God said? It was good. In Genesis 1:12, God created the plants, mga halaman, mga grass, mga puno, trees, fruits, lahat ng vegetation. And what did God said? It was good. Genesis 1:18, He created the solar system, the sun, the moon, and the stars. And what did He said? It was good. In Genesis 1:21, He created the water creatures, the birds, lahat ng uri ng ibon. It was good. Sabi niya, amen? Genesis 1:25, He created the land animals. And what did He said? He said, it was good. At eto po, when He created man on the last day, and He created everything that He made, ano pong sinabi niya? Genesis 1:31, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Hindi lang good, but very good. Amen? See? Yun lang yun ang galing kay Lord. Because He is a God who is very good. He was just expressing His nature into His creation. Amen po ba? Nag-flow out of His goodness po yung creation. Kasi po, evil was separation, death, brokenness. It was never in His plan. Nakita po ba natin dito? You know, He was good. Lahat ng intention ni Lord maganda lang. At in-emphasize po dito sa mga binasa nating verse, di ba? Consistent po si Lord sa character niya, dun sa ginawa niya. Amen? Ganun naman pala eh. Since creation, ang intent pala ni Lord is good. So bakit may sakit? Bakit may death? Bakit may brokenness? Bakit may poverty? Bakit may corruption? Alam niyo po ko ba, bakit inalaw ni Lord? Mali, hindi po inalaw ni Lord yon. No, 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 no. Hindi po si Lord ang nag-allow. Amen po ba? May nag-allow po. Gusto niyo po malaman ko sino?
Sino niya po? Romans 5:12. Sabi po dyan, New Living Translation. Basahin po. When Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone. So sino pong nagpapasok? Si Adan. Amen? Alam niyo po, share ko lang po, okay lang po, Pastor? Last Sunday po, okay daw, sabi ni Pastor. Kumakain po kami sa baba, nagbe-breakfast po kami, nakaupo po ako, tapos si Madam nagluluto, si Kuya Tim po nandito lang sa kabilang upuan, tapos si Aika po yata tulog pa eh. Bigla pong tumuyo si Pastor. Tapos papunta po siya sa banyo. Sagulat po kami, sabi niya po, kasalanan to lahat ni Adan. Gulat kami ni Madam. Sabi ni Madam, ha? Ano daw? Akala namin sino kaaway. Kasalanan to lahat ni Adan. Papasok siya sa banyo. Kasalanan to lahat ni Adan. Yung siya ang nagpapasok nito. Ganyan. At tama po si Pastor. Amen? Kasalanan po ni Adan. Siya po ang nag-allow. And alam niyo po, may joke nga si Joseph Prince na sa heaven daw po, ang bahay ni Adan doon mataas yung gate niya. Amen? Alam niyo kung bakit? Kukuyugin siya. Makikita natin si Pastor. Nandun siya. Unang-una siya doon. Amen po. So si Adan po ang nag-allow. Amen? Siya po yung nagpapasok. Hindi po si Lord. Kaya wag po natin sisisihin si Lord. Amen? Yes po, sin entered, death entered, brokenness entered, separation entered. Pero alam niyo po kung anong totoo? God did not change. He is still good. Amen? Bakit po? Kasi hindi niya sinabi, nung nagkasala na si Adan, hindi niya sinabi, bahala na kayong kukulit niyo. You know what He did? Sobrang buti niya at sobrang niya tayong mahal. He sent Jesus instead. Amen? John 3:16, at alam ko kabisado natin itong lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Because if God was evil, He would have abandoned us. Sabihin niya, bahala na kayo. If God was cruel, He would have destroyed us. Pwede naman siyang gumawa na lang ng bagong mundo. Amen? But God is good. He is so good that He gave His Son. Amen? Amen. You know, sabi nga po ni Pastor John, redemption was His master plan. Amen? Hindi po destruction. John 10:10 NIV, kinote din po to ni John last time, di ba? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came so that we may have life and have it to the full. So yung steal, kill, destroy, masama po yun. Amen? Evil yun, tama? Hindi po yun galing kay Lord. Ano ang galing kay Lord? Life, wholeness, and restoration. Amen? Adam brought separation, but Jesus brought restoration. Adam opened the door to sin, but Jesus opened the door to grace. Amen? You know, God didn't stop after the fall. His love motivated redemption. Kaya nga po lagi sinasabi ni Pastor John, the cross is the ultimate, greatest expression of God's love for us. Amen? And I believe ito din po ang proof na He is good. Amen po? Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Tinuro din po to ni Madam last time na nag-share siya. Sabi niya nga, di ba, relentless pursuit, yung follow. Alam niyo po in Hebrew, the word follow is radaf. Yun siya, hindi siya mababaw na follow lang. It's chasing after you. Sabi dyan, chase, follow after, hunt, to run after. Tapos yung sinabi ni Madam last week, relentless pursuit, hindi mag-give up sa pagsunod sa'yo, hindi mag-quit. Amen?
At ito pa po, yung root idea nung follow dyan is dynamic pursuit. Ano pong ibig sabihin nun? It captures the vigorous act of chasing with intent to overtake. Gusto niyo po ba yon? Goodness and mercy shall overtake your life. Amen? Ganong klase po. Nag-overtake pa. Amen po ba? Kinanta po natin kanina yan, di ba? Keeps on running after you. Para kahit saan ka tumingin, nandun ang goodness, nandun ang mercy niya. Amen po ba? At di po ba sobrang buti ni Lord yung goodness and mercy niya, sabi doon, all the days of our life, hindi po siya seasonal. Kasi po alam niyo po, di ba sa Starbucks may mga drinks na seasonal. May favorite po ako doon, yung peppermint mocha, and usually pag Christmas lang siya meron. Thank you Lord, yung goodness niya hindi lang pag Christmas meron. Kasi paano na tayo, di ba? Amen. Yung goodness niya hindi seasonal. Amen po. Amen. Come on, let's bless the Lord. His goodness is available to us all the days of our life. Amen. Hallelujah. Psalms 34:8. Sabi po dyan, taste and see that the Lord is good. Yung taste po dito, hindi lang po parang theoretical yung goodness ni Lord. Siya mismo, gusto niya na ma-experience natin in a personal way yung kabutihan niya. Amen? Kaya sabi niya, taste and see that He is good. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, they are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Amen? Maganda ang plano sa atin ni Lord. Psalms 31:19, how great is the goodness you have stored up for those who fear you. Yung fear po dito, sabi po ni Madam, yung fear na to, it's not terrified ka kay Lord, na kasi baka galit siya sa akin. Hindi po. Reverential fear po ito. Ano pong ibig sabihin ng reverential fear? Yung may respect ka. You are in awe of God's power, of His authority, and of His holiness. Amen po ba? Yun po yun. Sabi dito, how great is the goodness you have stored up for those who fear you. You lavish it on those who come to you for protection, blessing them before the watching world. See po, stored up goodness. Ano pong ibig sabihin nito? That means God has already prepared blessings you haven't seen yet. He has arranged favor you haven't walked in yet. And the world is going to see it. They will going to see God's goodness showing up in your life. Na sila mapapasabi sila, sobrang buti naman ng Diyos mo. Sino ba yan? Gusto kong makilala yan. Yan po ang nakastore na blessings para sa atin. Amen? See how good He is? At sabi dyan, He lavishes it. Hindi niya ini-sprinkle. Hindi niya nirarasyon. Binubuhos niya yung kabutihan niya. Amen po ba? Amen. At ang goodness po niya ay forever. Everlasting. Kanina binasa natin sa Psalms 105 yan. Psalms 105, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth, His faithfulness endures to all generation. Yung presence po ng evil, it does not cancel God's goodness. Amen? Kung kunwari nasa sitwasyon ka ngayon na hindi maganda, it doesn't mean na wala na ang goodness ni Lord dyan. The truth is, God's goodness is there. In Nahum 1:7 NIV version, sabi po dyan, the Lord is good, a refuge in times of trouble, and He cares for those who trust in Him. Alam niyo po ba yung Nahum, it was written in a time of judgment, in a time of chaos, kaguluhan. There was a national trouble, but in the middle of that atmosphere, anong sabi ni Nahum? The Lord is good. Hindi niya sinabing the Lord was good. Past tense. Naging mabuti si Lord. Hindi niya sinabing ganon. Hindi niya sinabi, the Lord seems good. Baka naman mabuti si Lord. Hindi po. Sabi niya doon, the Lord is good. Hindi niya sinabing the Lord is good when life is good.
Hindi po, the Lord is good, period. And in fact, sabi niya po, He is our refuge in times of trouble. Again, His goodness does not disappear in trouble. His goodness becomes our shelter. His goodness becomes our safe place. His presence becomes our protection. Amen po ba? God is good, period. Not sometimes. Not when things are going our way. God is good in every situation. God is good now. Amen po ba? Sabi po sa Lamentations, si Prophet Jeremiah naman po. Lamentations 3:22-23, sabi niya, eto din po, that time Jerusalem was destroyed. And alam niyo po yung people, parang kung titignan niyo, everything looked hopeless. Ganun po. Sabi po, nung sinulat po to ni Prophet Jeremiah, sabi niya, through the Lord's mercies, yung mercy po dito again, kesed. Through the Lord's mercies, we are not consumed. Ibig sabihin, dahil sa mercy, sa goodness, sa love ni Lord, hindi sila utterly destroyed. In-spare pa din sila ni Lord. At sabi niya po, because His compassions fail not, they are new every morning. Great is thy faithfulness. They are new every morning, not quarterly, not every 15th of the month, not every other week, but every morning. Alam niyo po ba nung binabasa ko po to, nakita ko po na yung time po pala sa Hebrew calendar is iba. So, di ba, kunwari po tayo po, ang start po ng bagong araw natin is siguro 12 a.m., ganun po, di ba? Sa kanila po, ang start po ng bagong araw is pag lumubog na yung sun. 6 p.m., kunwari lulubog po ang sun ngayon, mamayang 6 p.m., yun na po ang start ng new day. At alam niyo po bang naging revelation sa akin? Sorry po. Bago ka pa matulog, yung grace na para sa bukas mo, hinanda na ni Lord. Anong ibig sabihin nito? Bago ka pa gumising, before you even open your eyes, God's grace is there. Alam niyo po, maybe sabihin nyo, ang gumising sa inyo is yung, ay, salamat po. Ang drama kasi. Hindi, kasi sobrang na-overwhelm po ako ng revelation. Alam nyo po, sasabihin nyo sa akin, ang gumising sa inyo is yung alarm clock nyo. Kasi po may kakilala po ako, hindi ko na lang po sasabihin kung sino. Mag-a-alarm po siya, tapos yung alarm niya pa yung huni ng ibon. Eh di ba mas nakakahele yun. Tapos, ang magigising kami, yung mga katabi niya. So, parang ako yung magigising, tapos kahit ganon-ganonin ko, yung alarm mo, wala, hindi siya matitinag. So, ang mangyayari, ikaw pa yung tatayo, papatayin mo pa yung alarm niya. So, anong nangyari, ikaw yung nagising yung tiwa. Amen? Pero ganun po yung tulog niya. So, hindi po yung alarm yung gumising sa inyo, hindi boses ng nanay mo, hindi talaok ng manok. Goodness ni Lord, grace niya. Amen? Kaya pagising po natin, hindi po tayo magpipray, Lord, today, I hope you will be good to me. Kasi the fact na nagising ka, He's already been good to you. And you know, walang araw nagigising ka na walang grace. Kasi nga nakaabang na sa'yo. His grace is already there for that day. Sinupply niya na. Ando na yung provision ng grace niya bago pa magsimula ang araw mo. Amen? God is good. Amen po ba? Hallelujah. Grabe, naging sobrang revelation po sa akin yan. Napapakanta pa nga ako. The steadfast love of the Lord. Come on, Sister Liz. Pinakanta si Sister Litz. His mercy has never come to an end. They are, go madam! New every morning, great is thy
thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Hallelujah. So, tuwing gigising po tayo, amen, kahit mabigat po yung nararamdaman natin, pwede nating sabihin, salamat Lord, you are good. Andyan na agad ang grace mo para sa araw na to. Amen po ba? Again po, God is good in the midst of trials. God's goodness isn't canceled by calamities. Amen? His mercy doesn't disappear in trouble. Amen? His faithfulness doesn't have an expiration date po. Because God is good by nature. And I believe I can say this po today. Na lahat po tayong nandito, there is something good in your life. Amen? Kahit hindi pa po nasasagot yung pinapanalangin mo, naniniwala po ako, there's something good in your life today. And that good comes from the Lord. And it's a proof that He's been good to you. He's already been good to you. Amen po ba? At bakit po ba mahalaga na malaman natin na God is good? Kasi po, it will change the way how we see God, how we relate to Him. Kasi po, di ba, pagka po, ay, si Lord, parang magagalitin siya. So, matatakot ka sa Kanya. Amen po ba? Hindi ka ayaw na mag-pray ng baka kasi ayaw ni Lord sagutin. Ganon ka. Amen? Pagka inisip mo, unpredictable si Lord, ma-anxious ka, ay baka, walking on eggshells. Alam niyo po yun? Hindi mo alam paano eh. Baka mamaya, good mood si Lord. Good mood kaya si Lord. Pwede ka akong mag-ask ng kay Lord. Sa mga tao kasi ganun po, di ba? Pag good mood yung tao, babago-bago, syempre tao lang po tayo. Pero si Lord po, hindi. Amen? So pag alam mo na God is good, you will run to Him. You will trust in Him. And you will rest in His finished work. Amen po ba? Amen po. And maybe po sa atin, maybe dumating na po tayo sa sitwasyon ni David. Ay, napapray si David na, Lord, how long? How long mo ko kakalimutan? How long mo ko tatalikuran? Ganun yung prayer niya sa Psalms, po yun? Sa Psalms 13, verse 1. Ganun. Tapos hanggang sa verse 2. Pero ang maganda po kay David, hindi po siya tumigil doon. Sabi niya po sa Psalms 13:5, sabi niya, But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Naalala ni David, ang pag-ibig ni Lord hindi natatapos. Walang expiration date ang faithfulness niya. Siguro sabi ni David, oo, nandito ako sa sitwasyon na to, pero alam ko, God is going to turn things around for my good. Amen? Sabi pa nga po ni David sa Psalms 13:6, I will sing the Lord's praise. See, magpupuri siya. Bakit? For He has been good to me. Naging mabuti si Lord sa'yo dati. Mabuti ulit siya ngayon sa'yo. Hindi natatapos ang kabutihan niya. Amen? Hindi po natin kailangan maintindihan lahat, but we can always trust in His goodness and faithfulness. Amen po ba? Sabi nga po sa Romans 8:28, di ba? And we know that all things work together for good to those who love God. Not all things are good, but God works them for our good. Ano pong ibig sabihin nito? When God says that God is working all things together for our good, it means God's good plan for us cannot be prevented. Amen? Naalala po yung kinakanta natin, yung line doon, no scheme could ever undo God's plans, no matter the circumstance. Why? Because the cross has sealed our destiny. Amen? Di ba sabi po kanina ni Madam, fight the good fight of faith, yung sa Timothy, ibig sabihin good fight kasi panalo pa rin tayo. Amen. Kaya lang, nililin lang ka lang ng kaaway, tinatry niya lang, try lang. Pero ang totoo, nasa atin na ang victory, sabi ni Pastor. Amen. Kasi si Lord ang nagbigay sa atin ng victory. Si Jesus at ang finish work niya. Amen po ba? Gusto niyo pong malaman gaano kabuti si Lord?
Tingnan nyo din po si Jesus. Amen? Di ba ano pong sabi? Sabi po ni Jesus sa John 14:9, He who has seen me has seen the Father. Ano po ba si Jesus sa Bible? Di ba sabi po dun sa Acts, sabi dun, Jesus of Nazareth, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all. Doing good and healing all. Ano pong ginawa ni Jesus? When Jesus walked this earth, fully man and fully God, He healed, He restored, He raised the dead, He fed the 5,000. Amen po ba? And lahat po yun pre-cross. So how much more today? Amen? So kung nakita niyo po gaano kabuti si Jesus, siya po, ganun din po kabuti si Lord. Amen? Isa lang po sila. Amen? Kaya po lagi sinasabi, read your Bible. Kahit nga po din si Joseph Prince, sinasabi niya read it for yourself. Don't just take my word for it. Kasi iba po talaga pag na-experience niyo po si Jesus sa Bible. Ako din po pag nagbabasa ako ng Matthew, alam mo yun, lahat, may pupuntahan si Jesus na iba. May susunod sa kanyang mga tao asking for healing. Pero wala siyang tinurn away. Kahit may pupuntahan siya, may lalapit sa kanya, lahat yun papagalingin niya. Yung mga disciples nga, minsan papauwiin na lang nila kasi wala silang mapakain. Pero si Jesus sasabihin niya, huwag mo silang pauwiin. Amen? Ganun po kabuti si Jesus at ganun po kabuti si Lord. Amen? And last na po ito. You know why we can expect good? Ito po yung tinuturo ni Madam ngayon, ni Pastor. Why we can expect good things? Hindi po dahil sa performance natin, hindi dahil wala kang absent sa church. Hindi dahil nakompleto mo yung daily devotional ni Joseph Prince na nakalag ka doon for 1 week. Hindi po dahil doon. Amen? Bakit po? It's based on a covenant. A covenant na hindi nga tayo yung gumawa eh. It's a covenant between God and Jesus. The Father and Jesus. Amen? At tayo lang yung beneficiary. Laging sinasabi to nila Madam at Pastor. Amen? Kasi po, kung based on performance po, wala po sa atin ng isa dito qualified na makatanggap ng goodness niya. Amen? Kung based po sa record, lahat po tayo, 0, bagsak. But praise God, He is good. Our blessing is not performance-based, but it's covenant-based, based on the finished work of Jesus. Nung sa 2 Samuel 9 po, kung natatandaan niyo po, sabi po ni David, di ba? Sabi niya po doon, is there anyone left from the house of Saul that I may show kindness to for Jonathan's sake? Napansin niyo po, hindi naman po sinabi ni David na, is there anyone deserving? Is there anyone qualified? Is there anyone impressive? Ang sabi po niya, for Jonathan's sake. Amen? Kasi po, si David ay may covenant with Jonathan na hindi alam ni Mephibosheth. At again, si Mephibosheth po, wala naman po siyang kayang i-offer eh. Amen po? He had nothing to offer and in fact, he's from the enemy line dahil lolo niya si Saul. Si Saul na gustong papatay si David. Amen? He was not chosen because of his ability. He was not blessed because of his performance. But he was blessed because of a covenant he did not even make. Amen po? And you know, because of that covenant, again, Mephibosheth po, he was restored, he was given land, given protection, he was invited to sit at the king's table, and also he was treated as family. Not because of who he was, again, because of the covenant. And tayo po si Mephibosheth. Amen? We can receive goodness today because Jesus obeyed perfectly. Amen po ba? When Jesus said, it is finished on the cross, it means the covenant requirements are completed. Amen? So when God blesses you, when God shows you favor, when God forgives you, restored you, it's not because you earned it, it's because Jesus finished it. Amen po ba? Thank you, Lord. You know, we can expect good from God, not with fear, not with insecurity na, baka may kapalit to. Kasi di ba ganun po sa mundo? Ang sobrang saya mo, mamaya malungkot ka na. Ay, bakit? Sino ka? Para sabihin na mamaya malungkot na ako. But when you know that God is good, God is a covenant-keeping God, and hindi niya puputulin ang covenant
ang goodness niya sa atin, then you can expect good, good, and good. Amen? All because of Jesus Christ. So pag sinabi sa'yo kaaway, di mo deserve yan. Di mo talaga deserve. Sabi mo, tama ka. Hindi ko deserve. Pero deserve ni Jesus, and I am in Christ today. Amen? Pag sinabi niya, nagkamali ka na naman, okay lang. Tama ka ulit. Amen? Pero si Jesus, He never fails. Amen po, sabi niya, di yan para sa'yo, di ka naman flawless eh. Alam mo, punong-puno ka ng fault. Tama ka ulit. Pero si Jesus is flawless. Amen. And church, this is the good news po. That God loves us and that God is for you. Amen. Ito po yung totoong magandang balita. You know, God is not out to get us and He's not setting traps. He's not waiting for us to mess up so that He can remove the favor. Hindi po ganun si Lord. He's out to show us kindness. He's out to demonstrate His mercy. He's out to reveal His grace. He's out to restore what was broken. Amen. He is good. He has always been good. He will always be good to you. His goodness is forever. Bakit? Sinecure na to ng tinapos na gawa ni Jesus Christ. Amen. So God is good all the time and all the time. Amen. I hope you learned something today po. Come on, let's just bless the Lord today. Every eye closed, every heads bow down. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Heavenly Father, that you are a good, good Father. Thank you, Lord. You are good not because we are good. You are good because of Jesus' finished work at the cross. Maraming salamat, Panginoon, na hindi ka lang mabuti when life's going well. Na everything's going or falling into place. Pero mabuti ka sa lahat ng sitwasyon. Mabuti ka sa lahat ng season. Even in the circumstances, Panginoon, hindi ka nagbabago. You are good. Your goodness doesn't disappear in times of trouble. Your goodness is our protection, our safe place. You are our refuge, Lord. And in fact, sinabi mo din po sa iyong salita na you will make a way out for us because you are faithful. And you're always there for us. Lagi ka naming kasama. And today, Panginoon, just remind us today of your goodness. Sobrang buti mo, Panginoon. And you're turning things around for our good. Hindi lahat ng bagay maganda, hindi lahat ng bagay mabuti, pero you are turning them around for our good. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa tinapos na gawa ni Jesucristo. Now we can expect goodness from you. We can expect good things from you. Not based on our performance. Not based on how perfectly we obeyed or how good we are. It's not performance-based. Praise the Lord. Your goodness is based on the covenant that you made with Jesus. And we are just the beneficiary of that goodness. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, naging mabuti ka before, alam namin na mabuti ka pa rin today, at mabuti ka pa rin tomorrow. Maraming salamat, Panginoon, sa fresh grace araw-araw. Salamat, Panginoon, na pinrovide mo na lahat ng kakailanganan namin, ng supply sa lahat ng pangangailangan namin this coming week, Panginoon. Salamat sa favor mo, sa goodness mo, sa mercy mo that will follow us all the days of our life. And every corner we turn, your goodness, your love is there for us. Hallelujah. We just thank you, Father God. You are a good, good Father. And your will for us are only good. We trust in your goodness today, Father God. Maraming salamat po. We exalt your name. We give you all the glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. God bless you all po.